Nakinig si Trang sa utos niya, saka nagmuni-muni sandali. Si Pang Hao, itinaas ang tingin sa dambuhalang nilalang na komportabling nakaupo sa itaas. Tumingin din pababa sa kanya ang dalagita mula sa tribong Avatar. Ang tagpong iyon ng pagtititigan ay lalo pang nagpalala sa pagkataranta na kumakawala sa kanyang kalooban habang nagsisimulang magkagulo ang kanyang isipan. Anak, ang 5 taong gulang na bata. Isang helikopter ang lumipad sa kalangitan, papalayo sa lugar ng ekspedisyon. Xiao Du. Xiao Du, malakas na tinawag ni Tang Triufoy ang pangalan ng babaeng nasa harap niya. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan, may bitbit na handbag sa kamay. Na may hitsurang puno ng pagtataka, sinubukan niyang makakuha ng impormasyon mula kay Xiao Du. Ginoo, pinabalik niyo ako agad mula sa base. Alam mo ba kung ano ang nangyayari? Bilang tugon sa tanong ng lalaki, marahang huminto si Xiao Du sa paglalakad at lumingon para sumagot, paumanhin, matandang Tang, kararating ko lang din mula sa eroplano. Nang marinig iyon, tumango-tango na lang si Tang Triufoy at sumagot, ganoon bati. Karaag. Isang malakas na ingay ang yumanig at pumunit sa katahimikan ng paligid. Napadilat ng malaki sina Tang Triufoy at Xiao Du, napatingin sa pinanggalingan ng tunog. Mula sa labas, ang dalagita mula sa tribong Avatar, na ang katawan ay nakakulong sa isang malaking bariles na bakal, ay pilit na iginagalaw ang sarili. Bawat pagbangga ng bakal sa sahig ay lumilikha ng papalakas na tunog na gi. Kiye! Sumigaw si Pang Hao mula sa likuran, umiwas kayo. Hindi natin to mapipigilan ng matagal. Pagkatapos, ang bariles na kontrolado ng dalagitang Avatar ay biglang tumalon paakyat ng hagdan na talaga namang nakakatakot tingnan. Dahil sa pag-iwas, natumba si Tang Triufoy. Aray! Mula sa likuran, nagmamadaling humabol si Pang Hao. Nahirapan siyang maabutan ang asul na nilalang. Pilit niyang itinaas ang bariles para hindi na ito makatakbo kung saan-saan pa, habang hindi nakakalimot magbitiw ng ilang kunwaring papuri, nasa loob ng banga pero nakakatakbo pa rin ng ganito. Akala ko tuloy peke lang. Ngunit hindi naintindihan ni Xiao Du ang nangyayari. Nagmamadali niyang itinayo si Tang Triufoy, habang ang kanyang bibig ay bumubulong ng tanong, Pang Hao, ano ba talaga ang nangyayari rito? Nang marinig iyon, agad sumagot si Pang Hao, habang ang dalawang kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa bariles, paumanhin, Ginoo, masyado niyo kaming pinapahalagahan. Kahit pampatulog ay hindi tumatalab sa babaeng ito. Nang makitang hindi gaanong maganda ang sitwasyon, hindi napigilan ni Tang Triufoy na magsalita, hindi ba komportable ang batang iyan? Parang hindi maganda ang kanyang kutis. At itong bakal na banga na ito. Sa tanong niya, medyo nahirapan sumagot si Pang Hao, mahabang kwento puti. Kasabay nito, nakaramdam si Xiao Du ng kakaiba sa nilalang na nasa harap niya at naisip ang batang ito. Naramdaman ng dalagitang Avatar ang mga matang nakatitig sa kanya. Dinilat niya ang kanyang mga bilugang mata at tumingin sa direksyon ni Xiao Du. Biglang kumislap ang kanyang mga mata nang magsalita ang nilalang, Mama. Matapos ang maingay na pagkikitang iyon, nagtipon ang ilan sa kanila sa hagdan para mag-usap. Ang bakal na tubo na bumabalot sa babaeng may asul na balat ay nakatiwangwang pa rin sa sahig. Napabuntong hininga si Professor Du habang nakatingin, nakakaawa naman, kung palaging ganito ang pagkakakulong, sino ang makakatiis nito? Hinaplos niya ang likod ng dalagita para pakalmahin ito. Hindi katakatakang naging mainitin ang ulo mo. Mga walang modo talaga sila. Narinig iyon ni Pang Hao at natahimik na lamang, pinagpawisan at pilit nang umiti. Haha! Kung alam ko lang na ganito ka-epektibo ang pindutan na ito, hindi na sana ako nahirapan pa. Nagtaka naman si Tang Triufoy nang marinig iyon. Ito na ba yung sinasabing kabihas ng nasa ilalim ng lupa? Hindi pinansin ng dalagitang asul ang dalawa. Abala ito sa paglapit kay Professor Du, inaamoy-amoy ito na parang mausisa. Naalala ni Professor Du na saan si Ginoo, Yeluli. Hindi ba siya kasama ninyong bumalik? Tanong niya kay Tang Triufoy habang kinukulit si Pang Hao para sa impormasyon. Binata, kwentuhan mo nga ako, sabi ni Tang Triufoy. Si Pang Hao naman ay sakalang bumati kay Professor Du. Ikaw ba yung kasama naming bumalik? Hindi pa siya nakakasagot ng isang boses mula sa likuran ang pumukaw sa atensyon nilang apat. Mukhang may gusto siya sa Professor. Tayo ang nagdala sa kanya rito, pero may kaunting problema sa komunikasyon. Ngumiti si Luli. At ngayon, may ideya ako. Hayaan nating mas maintindihan ng nilalang na ito ang modernong mundo. Professor, ito ang misyon para sa iyo. Nagulat si Professor Du at itinuro ang sarili. Ako. Medyo nag-aalangan siyang tumingin sa tabi.
Ang dalagitang asul ay masunuring nakaupo, mukhang inosente. Pero hindi pa naiintindihan ng batang ito ang pangunahing komunikasyon. Napatingin siya kay Luli. Umiti si Luli bilang pagsang-ayon. Nag-aalangan pa rin si Professor Du. Hindi kaya gusto ninyong turuan ko ang batang ito kung paano magsalita? Ang batang tinutukoy niya ay kontentong nakasandal sa kanya, naglalambing. Tumawa si Luli na tila sumasang-ayon. Hindi pa rin kumbinsido si Professor Du. Pero natatakot ako, malaking misyon ito. Pagkasabi niyon, napansin niya ang silid sa harapan. 2 palapag na puno ng mga estanting gawa sa kahoy, bawat isa ay puno ng mga libro. Iyon ang giaklatan ng oras. Tumango si Luli. Dito rin ako para mabantayan ang haba ng buhay mo, para hindi ka maging matandang hukluban paglabas mo rito, pag-aalo niya sa propesor. Mukhang tinanggap na ni Professor Du ang tila mahirap na misyon. Napabuntong hininga siya habang pinagmamasdan ang makulit na dalagita na nakabitin patiwarik sa rehas ng hagdan. Ito na yata ang pinakamahirap na estudyanteng na ituro ko. Nang marinig iyon, paalala ni Luli, kailangan mong maniwala sa sarili mo, Professor. Napatingin silang dalawa sa masayang mukha ng dalagita. Mukhang malapit nang dumating ang mga pagsubok. Kung gayon, magsimula tayo sa pagbibigay ng pangalan, sabi ni Professor Du. Pabagsak na sumara ang pinto ng silid. Lumutang si Luli sa hangin. Ang mga kamay ng pendulum clock ng oras ay umikot ng napakabilis. Si Professor Du at ang dalagita ay gumugol ng maraming oras sa pagbabasa at pag-aaral. Naisip niya sa sarili, mukhang ang kakayahan sa pag-aaral ng lahing ito ay katulad din ng sa tao. Makakapag-usap din sila agad, di ba? Nakapamiwang siyang tumingin sa dalagita na ngayon ay nasa harap ng whiteboard. Litsad, FIFA, anong ginagawa mo? Si FIFA, ang asul na dalagita, ay may bago ng pangalan. Mausisan niyang hinawakan ang panulat at itinaas ito. Nagulat si Professor Du. O, nagsisimula ka ng magpahayag ng kung ano. Nagulat siya sa mga salitang isinulat ni FIFA ng pautal-utal. Ito ay T. Siyempre, ang sulat kamay ay halos hindi mabasa, ngunit naiintindihan pa rin ang kahulugan nito. Makikita ang mabilis na pag-unlad ni FIFA. Masaya siyang lumingon para ipaliwanag ang 2 salitang iyon, Diyos ng liwanag. Binitiwan niya ang panulat at nagpatuloy sa pagsasalita ng hiwa-hiwalay na mga salita, kami tribud. Tumingala siya kay Luli, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, humihingi ng tulong mula rito. Napatingin si Professor Du sa taong nakalutang at nawala ng masabi. Baka pwedeng bumaba ka muna rito, saka siya nagsalita, Ginoo, Luli, natutunan na niya ngayon ang pangunahing pakikipag-usap sa wikang Tsino. Pagkatapos natuklasan ko di. Naging seryoso ang kanyang mukha. Nag-aral ako ng ilang kultura ng Tibet. Ang paraan niya ng pagbigkas ay medyo katulad. Pero marahil hindi pa sila natututong magsulat, mga guhit lang ang ginagamit nila para magpahayag. Bumulong si FIFA, iyon ay dahil di. Yumuko ang dalagita, biglang lumungkot ang kanyang mukha. Kami ay mga alipin. Bumaba na si Luli at nagkrus ng braso, nag-iisip. Ilang mga taong niebe, Yeti, tama ba? Nagpaliwanag si FIFA, hindi naman talaga. Ang aming hari. Ang totoo, di. Nag-isip ang dalagita sa kapumili ng isang napaka-eksaheradong paglalarawan ay isang demonyong sinlaki ng bundok. Hinawakan ni Luli ang kanyang baba. Sinlaki ng bundok, ti. Sumingit si Professor Du, ang eksaherado naman. Natuto na siyang mag-eksaherado ngayon. Nakalubog pa rin si FIFA sa kanyang mga alaala. Sinasabi sa alamat ng aming tribo na darating ang araw. Tumingin siya sa kanila, ang Diyos ng liwanag, na may liwanag na bumabalot sa kanyang buong katawan, ay mamumuno sa hukbo mula sa langit. Ang tingin niya ay napunta kay Luli na may pagsamba. Ang Diyos na iyon ay kayo, ang nakakakontrol ng oras. Narinig iyon ni Professor Du at nagulat ding napalingon. Ngumisi si Luli. Ganoon pala. Ang Diyos sa alamat na iyon, buong kumpiyansa niyang sinabi, ay ako na naglakbay pabalik sa panahon. Sumandal si Tesla at nagtanong, kung gayon, ang kulay ng balat ng mga taong asul ay dahil sa kakulangan sa iron at sobrang tanso sa dugo. Hindi ko maintindihan. Nagkibit balikat si Hao Gaoming. Hindi rin sigurado. Kailangan kumuha ng ilang sample ng dugo para makita. Agad na nagbigay ng suhestyon si Tang Triuthoy, madali siyang makaakyat sa mga batong pader. Siguradong napaka-develop ng kanyang mga muscle fiber. Tuwang-tuwa si Tang Triuthoy. Sana maisagawa ang pagsusuri sa gene sequence.
Maaari itong magamit sa virus na ating pinag-aaralan. Hindi tumuto si Hao Gaoming. Gawin natin sila ng sabay-sabay. Habang nagpapakita ng interes si Tesla sa kanilang mga ideya, mukhang marami pa tayong matutuklasan sa batang ito. Pagkasabi niyon, sabay-sabay na napatingin ang tatlo kay FIFA, ang kanilang mga mata ay nakatitig na may pag-aabang. Agad na napansin ng dalagita ang mga tinging nakatuon sa kanya. Napagkamalan niyang mga tingin iyon mula sa kaaway. May masamang hangarin. Yumuko si FIFA, mabilis na umiwas sa isang tabi, umuungol na parang nasa harap ng panganib, handang dumepensa. Mabuti na lang at napapanahong pumasok si Professor Du para mamagitan. Mga ginoong profesor, pakihinaan lang po ng kaunti. Hindi siya dagapang eksperimento sa laboratorio ninyo. Nasa likod niya si Luli. Tumawa si Tesla para umiwas sa sisi. Wala naman kaming ginagawa. Tumango si Hao Gaoming bilang pagbati. Hindi pa tapos. Maikling sinabi ni Tang Triuthoy, manahimik ka, pangalawa. Lumapit si Professor Du at marahang pinakalma si Fefa, dahan-dahang hinaplos ang likod ng dalagita. Kahit medyo baliw sila, mausisa lang ang mga tiyong ito. Huwag kang mag-alala, wala silang gagawing masama sa iyo. Umuso si matandang Hao at sumingit, sino nagsabi niyan? Kailangan pa rin nating kumuha ng dugo. Karaniwang karayom ay size 7, diameter 0.7 cm, habo ang haba 5 cm. Nang marinig ang mga tila nakakatakot na salitang iyon, umisi si matandang Tang at sumenyas, dahan-dahan lang sa pagsasalita. Lumakad si Luli palapit at pinaalalahanan ang dalagita, isang bagay ang sigurado, galing ka sa bagong mundo. Siguradong lubos nilang pahahalagahan iyon. Narinig iyon ni Fefa at yumuko para magbigay-pugay sa kanya, buong pagpapakumbabang nagsalita, opo, gagawin ko po ang anumang ipag-uutos ninyo, aking Panginoon. Napangiti si Luli ng may kasiyahan. Mabuti. Ngunit nang aktwal na siyang dinala sa laboratorio, sumigaw ang dalagita ng nakakatakot, waa. Dudu, malaki na. Hindi malas, Wang Defa. Sumigaw ang dalagita na parang nagpapalakas ng loob laban sa sakit. Kaya ko to. Kaya ko to. Napatingin ang dalawang profesor at natahimik, hindi alam kung paano mag-react. Lumingon si matandang Tang kay Hao Gaoming. Anong size ng karayom ang ginamit mo? Kite, sagot ni matandang Hao. Hindi pa tumatagos. Ang tatlong iba pa ay nakatayo sa itaas, nagmamasid. Mahinahong sinabi ni Tesla, sige na, sige na. Isang beses na lang. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Pero mas malakas pa rin ang sigaw ng dalagita kaysa sa boses niya. Waa! Sa wakas, tumagos din sa balat at unti-unting kinuha ang dugo. Napatingin si Tang Triuthoy sa eksena at napabulalas, tama nga talaga si matandang Hao. Totoong may mga nilalang na may asul na dugo at mainit na temperatura. Hindi mapigilan ang excitement sa kanyang boses. Ganoon din ang reaksyon ng iba. Hula ni Tesla, isa siyang babaeng biolohikal. Napakalusog ng kanyang pangangatawan. Ang kapal ng kanyang mga muscle fiber ay mahigit 3 beses kumpara sa tao. Ang kanyang mga kamay at paa ay napakapayat, napakagaan ng katawan, perpekto para sa malayang pag-akyat ng bundok. Nag-isip si Tesla. Hindi mahirap isipin kung paano siya umakyat mula sa lupa. Nagsalita si Luli, hindi. Ang sitwasyon ay mas mahirap kaysa sa inaakala mo. Seryoso niyang sinuri, kahit nabihasa na siya sa karamihan ng wika ng tao, hindi pa rin niya mailarawan ng eksakto ang mga daanan pataas at pababa. Ang lalim na naabot natin dati ay marahil ay ibabaw lang ng malaking tipak ng yelo. Hula ni Luli, pero ang malinaw ay sinusubukan ng grupong ito ng tribo na mabuhay mula pa sa simula. Tumingin siya sa nag-iisang anyo ni Fefa. Nagpatuloy siya, sa huli, siya na lang ang natira. Narinig ni Tesla ang sinabi niya at tahimik na napatingin kay Fefa. Biglang tumawa si Tesla ng malakas. Kakha! Ang tawa niya ay pumukaw sa atensyon ni Luli. Umisi si Tesla. Hindi ba ibig sabihin nito ay bigo ang desisyon nating mag-operate ulit ng palihim? Kuminang ang mga mata ni Luli. Haha, nagtagpo ang magagandang ideya. Sa Hilaga, sa Jiguan, masusing inihahanda ang mga kilos para sa susunod na plano. Ang kagawaran ng agham ay papasok sa estado ng pinabilis na oras at gagawa ng isang malakas na makinang pambutas ng lupa sa pinakamaikling panahon. Bilang paghahanda sa hinaharap kung kailan direktang makakarating sa ilalim ng lupa ang malalaking puwersa at supply. Nakaharap sina Wang Zijiu at Fefa sa isa't isa sa training ground, parehong naghahanda para sa susunod na hakbang.
Malakas na sinabi ni Wang Ziju, ang kopo ng Falcon ay maghahanda para sa ikalawang ekspedisyon para tuklasin ang mundo sa ilalim ng lupa. Opo, sagot ni Fei Fa. Inasar ni Wang Ziju si Fei Fa. Hoy, ikaw na asul naman ka. Narinig kong nakipag-away ka sa mga taong niebe, Karasa, tama ba? Hindi naintindihan ni Fei Fa ang ibig niyang sabihin. Karasa. CJ. Agad sumugod si Wang Ziju, hindi binigyan ng oras si Fei Fa na maghanda. Sa susunod, sabihin mo sa akin kung paano ako ikukumpara sa kanila. Hindi rin nagpatalo si Fei Fa. Agad siyang pumasok sa fighting stance, naalala ang mga iyon ang mga Karasa. Ginamit niya ang puwersa ng kanyang mga binti para tumalon sa nakakagulat na taas. Nagulat din sina Pang Hao na nanonood sa ibaba at napatingala. Hindi inaasahan ni Wang Ziju na ang kanyang atake ay sa hangin lang tatama. Ilang sandali pa, may bakas na ng kamay ni Fei Fa sa kanyang mukha. Mapang-asar na tumawa si Fei Fa. At ang pinuno ng ekspedisyong ito ay ipinagkatiwala sa kanya. Mayabang na nakatayo ang anyo ni Fei Fa sa gilid ng entablado. Ang transport helicopter ay umugong sa himpapawid, ang mga dahon sa paligid ay nilipad ng malakas na hangin. Nasa ibaba si Pang Hao, sumisenyas kung saan dapat lumapag ang helicopter. Nagtipon ang kopo ng Falcon sa paligid, naghahanda para sa susunod na kilos. Binuksan ni Luli at Tesla ang isang bowl at ipinakilala, ito ang mga kagamitang nagkakahalaga ng 1 taon para sa inyo. Sa unang yugto, mas mabuti ang laging handa. Binuksan niya ang takip ng kahon. Ayon sa kwento ni Fua, o FIFA, at sa aking kalkulasyon, sa bilis ng pag-akyat at pagtuklas ng 1 taong may asul na dugo. Lumitaw ang sunod-sunod na mga modernong kagamitan. Nagpatuloy siya at ang kanyang tribo ay inabot ng 2 taon para makarating sa ibabaw ng lupa. Buong kumpiyansang sinabi ni Luli, pero tayo, siguradong hindi abutin ng ganoong katagal. At sa gabay na ito, tumingin siya kay FIFA, na siyang magiging gabay nila, na nakaupong nakakrus ang mga binti sa ilalim ng puno, sa pagkakataong ito, magiging mas maayos ang pagtuklas pababa. Nag-aalalang lumingon si Tesla. Kahit na ganoon, iminumungkahi kong huwag masyadong maligaw. Ang kopo ng Falcon ay abala sa pag-aayos ng mga armas. Maingat na itinuro ni Tesla ang kahinaan sa kabila ng matapang na anyo. Kahit na ang mga miyembro ng ating grupo ay magagaling lumaban sa mahihirap na kapaligiran, ang pagkalito ng tao sa mga hindi pa alam ang pinakamalaking problema sa ekspedisyong ito. Inilagay ni Luli ang kanyang kamay sa labi, nag-iisip. Tama. Kailangan ko talagang humanap ng paraan. Ipinatawag niya ang pendulum clock. Isagawa ang pagpapabilis ng oras ng 10 beses. Namangha si Fei Fa sa nasaksihang maliwanag at kamangha-manghang tanawin. Nautal siya, hay. Himala. Malakas na sumigaw si Luli, tipunin ang lahat ng Falcon. Lumingon sa kanya ang grupo ng malalakas na kalalakihan. Ipinasok niya ang kamay sa bulsa, seryosong nagbilin, sa pagbaba ninyo sa pagkakataong ito, malamang na makakaharap kayo ng mga hindi pa kilalang uri, at napakababangis, sa madilim at mahirap na kapaligirang iyon. Tinapik-tapik niya ang kanyang ulo, nagpapahiwatig. Kailangan ninyong panatilihing matino ang inyong isipan. Huwag hayaang guluhin ng bangin ang inyong pag-iisip. Lahat ay nakatayong matuwid, nakikinig sa bawat utos, na siya ring huling pampalakas loob. Tandaan ninyo, kahit sa pinakamadilim na lugar sa mundo, ang mga kasamahan ninyo sa paligid ay susuportahan kayo ng buong puso. Masiglang sumagot si Pang Hao, huwag kayong mag-alala, boss. Gagawin namin ng maayos ang aming trabaho. Tumawa si Luli ng may kasiyahan, isinantabi ang mga bilin. Mabuti. Ituturing kong tapos na ang usapang ito. Napatanga si Pang Hao nang marinig iyon. Ha? Ganoon lang, boss. Nakatayo si Fei Fa sa tabi ng madilim at napakalalim na butas. Hindi malinaw kung ano ang nasa isip niya, pag-aalinlangan ba o takot. Isang butil ng pawis ang gumulong sa kanyang pisngi, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi umalis sa madilim na kulay sa ibaba. Isang kamay ang marahang tumapik sa kanyang balikat para pakalmahin siya. Huwag kang matakot. Ngumiti si Wang Ziju, ang ngiti niya ay kaakit-akit, ngunit may kaunting pagka-inosente. Ang kanyang mga salita ay kasing init din noon. Proprotektahan ka namin. Hindi iniiwan ng Falcon ang kasama nito. Medyo namula si Fei Fa. Mahirap marinig ang malaking lalaking ito na nagsasabi ng mga kaibig-ibig na salita sa kanya. At sa gayon, unti-unting bumaba ang kopo ng Falcon sa ilalim ng lupa, 2,400 metro ang lalim. Ang daan ng pagtuklas ay hindi patag.
Hindi lang naligaw kundi nasugatan din, ang pagkasira ng loob ay karaniwang pangyayari. Sa huli, nawala ang parehong oras at signal. Nainis si Pang Hao habang paulit-ulit na ginagamit ang kagamitan ng walang nangyayari. Kiathe! Kiathe! Walang kwentang bagay. Patuloy pa ring bumababa ang koponan gamit ang mga kable. Habang papalalim, mas kailangan kumpirmahin ang impormasyon. Kapitan, hindi mo pa rin kami makontak sa radyo, di ba? Nagdududa talaga ako na may isang taong pinagbabayaran na ang karma niya. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Manatiling nakatuon, lumingon si Wang Zijiu para paalalahanan. Naabot na natin ang pinakamalalim na bahagi ng biyaheng ito. Matagal lang nawala ang signal ng radyo, 2 aso, ergaw. Kung may oras ka, magbasa ka pa ng libro. Hindi nagpatalo si 2 aso at sumagot ng may kayabangan, ha? Hindi ba't ito ang ating Professor Wang Zijiu? Ang ganito kalalim na butas ay hindi kasya sa matalino mong bibig. Nang marinig iyon, agad na nagbitiw ng walang kwentang salita si Wang Zijiu. Hindi binitiwan ni Pang Hao ang kanyang matinding konsentrasyon. Kahit ang radyong ginawa mismo ni Tesla ay hindi makatago sa bato. Tumingin siya sa malalim na butas na walang makitang dulo. Ang dambuhalang bibig ng halimaw, pakiramdam niya. Nagnalit ang kanyang mga ngipin, pilit na pinapalakas ang sarili. Sa sandaling ito, sa sarili lang sila makakaasa. Mula sa likuran, may narinig na sunod-sunod na katok. Kihe! 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 Agad na nanigas ang katawan ni Pang Hao. Tumunog ang alarma sa kanyang isipan. Lumingon siya para tingnan. Gumuho ba ang bato? Nang tingnang mabuti, si FIFA pala iyon, walang suot na proteksyon, tanging isang lubid lang sa paligid ng katawan, inosenteng umiti at kumaway sa kanya. Nautal si Pang Hao. Anong ginagawa mo? Nagalit siya dahil sa hiya. Huwag mong biglang kinakatok ang helmet ko. Umiti siya ng malumanay, itinaas ang hinlalaki para pakalmahin ang lalaking sobrang tensyonado sa harap niya. Huwag kang matakot, proprotektahan ka ni Wang Zijiu. Mukhang ginaya niya ang sinabi ng lalaki kanina para pakalmahin siya. Nagulat lang si Wang Zijiu at natahimik. Nainis si Pang Hao, nakapamewang at sinisi ang dalagita. Ang trabaho mo ay magturo ng daan. Mag-focus ka sa misyon mo. Huwag ka nang gumawa ng mga kalokohang ito. Naiintindihan mo ba? Medyo hindi naintindihan ni FIFA ang ugali niya. Nagtanong siya, natakot ka ba? Todo tanggi si Pang Hao. Hindi. Hindi talaga. Ngunit sa isang madilim na lugar na tulad nito. Nang makitang nakatingin ito sa likuran at nawawalan ng konsentrasyon, pinaalalahanan niya, tingnan mo. Hindi mo talaga ako naririnig. Pero itinuro ni FIFA ang likuran at pinaalalahanan siya. Ang mga kumikinang na berdeng bato sa likuran ang pumukao sa kanyang atensyon. Iyon ba ang fluorescent stone, bato ng Han Kuang? Sumigla si FIFA. Mukhang magandang senyales ito. Amirado. Tahanan, masaya niyang sigaw. Ibig sabihin, malapit na nating mahanap ang lokasyon ng tribo. Ang fluorescent stone ay napakahalagang mineral sa aming mundo, kasing halaga ng singsing ni Mamadou. Gustong-gusto ng mga namumuno ang mga mineral na ito. Pinipilit nila kaming maghanap kung saan-saan para mangolekta, walang pakialam kung mabuhay kami o mamatay. Nang marinig ang mga salitang iyon, natahimik lang ang buong koponan at napatingin kay FIFA. Nakaupo siyang nakabaluktot sa isang tabi habang nagpapatuloy sa pagkukwento. Iyon ang dahilan kung bakit isinugal namin ang aming buhay at tumakas paakyat sa ibabaw ng lupa para mabuhay. Narinig iyon ni Wang Zijiu at muling natigilan sandali. Si Pang Hao naman na nakaupo ay biglang tumayo at sumigaw na parang pilit na inaalis ang papalalim na bigat ng atmosfera. Sige na! Tapos na ang kwentuhan. Nakapagpahinga na ba kayo ng sapat? Ayusin ninyo ang inyong mga kagamitan. Isang malakas na sigaw ang sabay-sabay na umalingaw-ngaw. Kahit si FIFA ay nakatulala pa rin. Pagkatapos, bumitaw si Pang Hao ng ilang salitang pang-alon nang lumingon siya rito. Dalagita, huwag ka nang sumimangot ng ganyan. Hindi mo alam kung gaano kakaswerte. Dahil tutulungan ka naming makaalis dito. Ang mga tapat na salitang iyon ay nagbigay ng kaunting sorpresa at pag-asa sa mga mata ni FIFA. Sa isang tabi, nakita ni Wang Zijiu ang pagbabago sa damdamin niya at hindi napigilang mapangiti. Boss D. Ang bahagyang gumanda ng kapaligiran ay agad na naputol ng isang miyembro ng koponan ang tumakbo para magulat, may mailawa rito. Narinig iyon ni Pang Hao at nagulat na napabulalas, lawa? Dito.
Sinundan nila ang direksyon. Totoo ngang may malawak na lawa roon, hindi gaanong malalim, ngunit ang kumikinang na tubig nito ay medyo kahina-hinala. Hindi kaya mainom to? Narinig iyon ng lalaking nagsalita kanina. Si Wang Ziju na nasa tabi ay hindi napigilang mang-asar, binabati kita, nagkaroon ka ng isang fluorescent na kubeta. Kabaligtaran ng walang pakialam na ugali ng dalawa, mukhang nahanap na ni Pang Hao ang sagot sa kaligtasan ng misteryosong tubig. Hindi ang tubig ang kumikinang. Malamang mayroong deposito ng Han Kuang ore sa ilalim ng lawa. Mukhang marami-rami iyon. Huwag kayong uminom ng tubig dito kung hindi. Hindi pa natatapos magsalita, paglingon ni Pang Hao ay nakita niyang umiinom na si FIFA mula sa lawa, hindi niya alam kung kailan pa. Nang makita ang nanigas na ekspresyon ni Pang Hao, pilit nang umiti si Wang Ziju at sumingit, "Boss, mukhang wala namang lason." Si FIFA na umiinom ng tubig ay biglang nakaramdam ng dalawang pares ng matang nakatitig sa kanya, kaya agad siyang lumingon. Hindi naintindihan ang sitwasyon at nagsabing, "Ha? Anong problema?" Hindi inaasahan, ang buong katawan ng dambuhalang taong nyebe, Karasa, ay biglang sumulpot mula sa tubig sa harap niya. Ang tatlo ay natakot sa biglaang paglitaw nito. Hindi nag-aksaya ng segundo ang taong nyebe at agad na iwinasiwas ang kamao. Kasabay nito, nakita ang paparating na panganib, sumigaw si Pang Hao, "Umiwas kayo. Buti na lang lumilipad ka, dalagita. Umiwas ka agad." Kabaligtaran ng utos, matapos matumba pa atras si FIFA ay nanginginig na lang at nagmamakaawa pa. "Panginoon, patawarin niyo po ako." Bago pa iwinasiwas ng taong nyebe ang kamao, mabilis na parang kidlat na sumugod si Wang Ziju, niyakap ang katawan ni FIFA at tumakbo palayo. Ang helmet, matapos tamaan ng malakas na puwersa kanina, ay tumalsik at nabasag. Pinanood lang ito ng walang emosyong taong nyebe, at may pagkagulat sa mga mata ni FIFA. Si Wang Ziju, na may sugat sa ulo, ay may lakas pa ring lumingon kay Pang Hao at nagsabing, "Boss, mukhang ligtas din naman ang hangin dito." Kasabay nito, sinamantala ni Pang Hao ang pagkakataon. Kasama ang iba pang kasamahan, sabay-sabay nilang itinutok ang mga baril sa taong nyebe. Hindi niya nakalimutang purihin si Wang Ziju sa ginawa nito. "Magaling, Wang Ziju. Falcon, baliin mo ang buto niya." Hinarap ng taong nyebe ang sunod-sunod na putok na tumatama sa katawan niya, ginamit ang mabalahibong mga kamay para takpan ang mukha, sabay depensa. Pagkatapos ng mga putok, mas naging mabangis pa ang mga mata ng halimaw nang sumigaw ito ng pagkalakas-lakas, na parang senyales ng paparating niyang galit. "Magkarga!" Hindi sumuko ang koponan at nagpatuloy sa pagkakarga ng bala ayon sa utos ng kapitan, naghahanda para sa susunod na bugso ng putukan. Patuloy pa ring umuungol ng mabangis ang halimaw. "Pumuwesto! Patayin niyo iyan sa putok." Sunod-sunod na lumabas ang matitigas na utos mula sa bibig ni Pang Hao. Sinunod ang utos ng kapitan, sunod-sunod na lumabas ang mga bala mula sa mga baril, direktang nakatutok sa taong nyebe na humaharang. Ngunit mukhang hindi gaanong nagbago ang sitwasyon nang napabulala sila sa pagkamangha, ang kapal. "Hayop na yan, armored vehicle ba yan?" Sa ganitong sitwasyon, isang pares ng maliliksing paa ang tumakbo patungo sa halimaw. Walang takot na lumundag si Wang Ziju, ay hawak na malaking kutsilyo na may intensyong sumaksak ng isang mal na tama mula sa likuran ng kalaban. Gaya ng inaasahan, matapos makaakyat sa balikat ng taong nyebe, hindi siya nagsayang ng oras at agad na ginamit ang lakas para sumaksak ng malakas sa liig nito. Ngunit ang tunog na narinig ay isang kakaibang kara. Narinig iyon ni Wang Ziju at nagulat na naisip ang pakiramdam na ito. Ganoon din kakapal ang balat sa liig niya. Habang siya ay natutulala, mabilis na gumanti ang taong nyebe. Hinawakan nito ang balikat ni Wang Ziju at piniga ng malakas. Nang makita iyon ni Pang Hao, agad siyang tumakbo at sumigaw, "Wang Ziju! Hush!" Hindi nag-atubiling iwinasiwas ng taong nyebe ang kamay, kaya tumalsik ang katawan ni Wang Ziju. Nawalan siya ng kontrol sa sarili. Sa ere, isang matulis na piraso ng fluorescent stone sa pader ng bato ang naghihintay kay Wang Ziju. Lumingon siya at nakita ang eksenang ito, labis siyang natakot. Ang kanyang mga mata ay ilang sentimetro na lang ang layo sa tulis. Sakto namang nahawakan ni Pang Hao mula sa likuran ang isang binti ni Wang Ziju. Dumulas ang binata sa pader ng bato at agad na nagsabi, "Paumanhin, nagkamali ako." Hindi pa rin napigilan ni Pang Hao na pagalitan siya. "Kung ulitin mo pa yan, umalis ka na rito at bumalik ka na sa syudad." Nakayuko lang si Wang Ziju at sumagot, "Alam ko na." Noon, isang ngiti ang muling sumilay sa labi ni Pang Hao.
Pero pinaalala mo rin sa akin ang kahinaan ng hayop na to, nakita ko na lahat. Tumingin siya sa mga kasamahan na abala sa pakikipaglaban sa taong niebe. Nagbigay ng utos si Pang Hao, Falcon, iligaw ninyo siya. Suportahan ninyo ako mula sa likuran. Sumingit din si Wang Zijiu, tutulungan ko sila. Ngunit iba sa inaasahan niya, lumingon si Pang Hao at sinabing, hindi pwede. Kanina, natakot masyado ang babae mo kaya nagtago. Responsibilidad mong ibalik siya. Hindi pwedeng walang magtuturo ng daan. Narinig iyon ni Wang Zijiu at nagulat. Nalilito siyang itinuro si Pang Hao at nagtanong ulit, babae. Sinong babae? Wala akong di. Agad siyang pinutol ni Pang Hao. Huwag ka nang magsalita pa. Wang Zijiu, gawin mo na, saka siya tumakbo palayo. Napilitan si Wang Zijiu na tumayo ng tuwid at sumagot, opo. Isang tunog ng swish. Swish! Ang umalingaw-ngaw kaya mabilis na lumingon ang taong niebe. Tumingin ito sa pader ng bato, ngunit wala namang tao roon.